Sa mas tumitinding alitan ng Pilipinas at China, mas pinalalakas ngayon ng Pilipinas ang alyansa nito sa mga karatig bansa gaya ng Australia na nakatakdang pagtibayin ang relasyon di lang sa ekonomiya, kundi pati sa pagiging magkaalyado sa depensa. Bago natin ito ipagpatuloy ay baka pwedeng pakisubscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat. Nakatakdang magtungo sa Australia si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na linggo para dumalo sa pagpupulong at magsalita sa mga miyembro ng parliament. Ayon sa Presidential Communication Office o PCO, si Pangulong Marcos ay magiging bisita ng Australian government sa kanyang pagtungo sa kanilang bansa sa ika-28 ng Pebrero hanggang 29. Sinabi ng PCO na pag-uusapan sa nasabing pagpupulong ang vision para sa strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sa nasabing partnership, mapagtitibay ang bilateral relations mula sa Comprehensive Partnership noong 2015, bagamat nilagdan lang noong Setyembre taong 2023 sa pagbisita ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa bansa. Makikipagpulong din ang Pangulo sa Australian senior officials para talakayin ang defense at security, trade, investment, multilateral cooperation, regional issues at people-to-people exchanges. Sa nasabing pagbisita, lalagdaan ng ilang bagong kasunduan para sa parehong interes ng magkabilang panig. Ngayong Nobyembre ay gugunitain ng Pilipinas at Australia ang ika-78 anibersaryo ng kanilang diplomatic relations. Nasa 408,000 na Pilipino ang nasa Australia noong 2022 at nasa ikalawang puwesto na may pinakamalaking migrant community sa nasabing bansa. Ang Australia rin ang isa sa dalawang bansa ang may status of visiting forces agreements sa Pilipinas. Kaya kung magkakaroon ng kasunduan ang Pilipinas at Australia laban sa China, posibleng makapalag ang Pilipinas laban sa mga komunista nga. Abangan ng iba pang impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, hidwaan ng mga bansa, at mga kasaysayang hindi mo pa nalalaman.